God. Blessed morning again, mga kapatid. Morning, Nakakagalak. Ano po na dito na naman tayo sa loob ng isang linggo. Worshiping together and fellowshipping together. Later on, meron tayong eating together. And ganoon din po sa ating visitor, si Sister Arlene. Welcome na welcome pa po. And welcome po ulit, Sister Elgin, for the second time na pag-attend. And ganoon din po kay Brother Simeon. Ano po, nakasama namin siya sa basketball and doon sa joint fellowship. And first time niya dito sa akin. Praise God. Diretso na yan. Diretso na yan. Praise the Lord. Amen. And nakakatuwa, ano po, kahit na mainit, kahit na siksikan, ay masaya pa rin tayo. Amen. Nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. At nais ko muna magsitayo kayong lahat. Alam ko po na since from the beginning ay nagpipray na tayo. And this time, let's pray again. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat sa pribilehiyo na binigyan mo na naman kami ng ganito upang magkaroon ng fellowship, upang ikaw ay mapapurihan at magkaroon po ng fellowship sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Sabi pagpapatuloy, let your Holy Spirit teach us and guide us kung ano man ang iyong mensahe na nais na iparating sa bawat isa. And higit sa lahat, Panginoon Diyos, makalinisin mo po kami upang dumaloy ang iyong mga salita ng matiwasay sa aming puso't isipan. Lahat na ito, Panginoong Diyos, itinadalangin namin sa butong anak namin, Panginoon, at tayo kayo pagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na kayo makaupo. This time, ang ating babahagi sa inyo is adjustments. Okay? Can you repeat the word adjustments? Adjustments. Okay. Okay, sa Tagalog, mga pagsasaayos. And binasa natin kanina yung Luke chapter 9, verses 21 to 27. But this time, we will focus on verses 23 to 24. Okay? Let me read to you verses 23 to 24 ng Luke chapter 9. It says, Then he said to them all, If anyone to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. Una-una, let us define adjustments. Love? No, adjustments tayo ngayon. Amen? Praise the Lord. Let us define adjustments. What is adjustments? Okay, kasi ang aking ibinabahagi sa inyo ngayon is adjustments. According to dictionary, adjustments, a small alteration or movement made to achieve a desired fit, appearance, or result. So, ang adjustments o mga pagsasaayos ay isang, ano sinasabi doon, maliit na pagbabago na ginawa upang makamit ang ninanais na hugis, ninanais na itsura, o ninanais na resulta. Ngayon, bilang mga Kristiyano, kung ikaw ay isang mananampalataya, ay kailangan mo ng adjustments sa iyong buhay. Take note, maliit man o malaking adjustments o pagsasayos. May mga mananampalataya o maaring ang ilan sa atin ay gustong kausapin siya ng Diyos at bigyan ng pagtatalaga at tungkulin, assignment and responsibility sa gawain ng Diyos. Mayroon ba sa atin yung ganun na sinasabi natin, Lord, bigyan mo ako ng ministry o ng kampanin sa simbahan. And karamihan sa atin, mga kapatid, ay nagagamit na sa gawain ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ang problema nga lang ay hindi naman tayo interesado sa mga paggawa ng pagsasaayos o adjustments. At ito ay napakahalaga sa mga nagnanais
na maging manggagawa o maging alagad ng Panginoong Hesus. Tandaan ito mga kapatid, kung hindi natin kayang mag-adjust sa mga maliliit na pagsasaayos, ay lalo na sa higit na mahahalagang mga pagsasaayos or adjustments. Praise God. Okay, punta muna tayo sa mga maliliit na mga pagsasaayos or minor adjustment. Saka tayo pupunta doon sa major adjustment. Ngayon, nais kong tignan mo ang iyong buhay. Okay? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, na parang nasanay kayo sa katabi, ano? Hindi tayo matabi. This time mga kapatid, hindi yung katabi mo. Hindi mo ka. Kabisado na. Ang titignan mo, ayusin mo po. Praise the Lord, Lord. This time mga kapatid, tignan natin yung lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung saan nangangailangan ng pagsasaayos or adjustments. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, doon muna tayo sa mga maliliit na pagsasaayos or adjustment sa ating buhay. Kung hindi natin kayang mag-adjust sa mga maliliit na pagsasaayos, ay lalo na sa mga higit o malalaking mga adjustments. Okay, number 1 dito sa maliliit na mga pagsasaayos or minor adjustments. Okay, number 1 na titignan natin is in our relationships, sa ating mga relasyon. Kung ikaw ay naghahangad na maging manggagawa o maging alagad ng Panginoong Hesus, o ikaw ay nagagamit na sa gawain ng Diyos, ang relasyon mo ay napakahalaga. Amen? Ngayon, kumusta kaya ang relasyon mo sa iyong pamilya? Ang relasyon mo sa iyong magulang, sa iyong mga anak, sa iyong mga katrabaho, sa kaibigan, sa kapatiran, at lalong-lalo na ang relasyon mo sa Diyos. Kumusta kaya? Upang maayos natin ang ating relasyon sa Diyos, which is vertical relationship, ay kailangan munang maayos ang relasyon natin sa mga tao, which is horizontal relationships. Ang tanong, mayroon bang dapat isaayos dyan? Ano kaya ang sinasabi o iniisip nila sa atin pagdating sa ating mga relasyon bilang mga lingkod o bilang mga Kristiyano? At tandaan mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat sa atin. Amen? Amen. Mga kapatid, ang isang masaya at binagong alagad ng Panginoong Hesus ay walang dapat ikahiya at walang dapat tinatago sa kanyang buhay pagdating sa relasyon. Bakit ang daming yumuko? Kumusta ang iyong katapatan mga kapatid pagdating sa iyong relasyon? Ang pagiging tapat or faithful ay hindi lang ngayon. Tapos bukas hindi na. Ang pagiging tapat or faithful ay dapat tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kabilang dyan ang mabubuting relasyon na meron tayo dito sa lupa. Dapat maging tapat tayo. Amen? Okay, minor adjustments pa lang ito mga kapatid. Number 2 na dapat nating tignan sa mga pagsasaayos sa ating buhay. Number 2, in our thoughts. Sa ating mga pag-iisip. May mga tao kung mag-isip ay overthinking. Sino sa atin yung gano'n? Projection, no? Overthinking. Dati rin, merong kapatiran tayo dito, nag-share sa akin. Ang problema niya is overthinker siya. Ano po? So, kaya ang resulta niyan, kapag ikaw ay isang overthinker, ang resulta niyan is mga negative thoughts. Simpleng bagay lang, tapos kapag in-overthink mo, ay ang sama-sama tuloy ang resulta. Kumusta kaya ang ating isipan mga kapatid? Ito ba'y makalangit na kaisipan o makamundong kaisipan?
Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dito natin makikita kung ang kaisipan natin ay may makalangit na pag-iisip o binago ng Diyos. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan o ginagawa natin ang mabuti, kalugod-lugod at ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi rin sa Colossians chapter 3, verses 1 to 2, sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sinasabi sa ating talata na kay Kristo natin ituon ang ating isipan at hindi sa mundong ito. Kailangan mas nakatuon ang ating isipan sa eternity, hindi sa temporary lamang. Ano ba itong mga makamundong gawain o mga makamundong bagay na ito? 1 John chapter 2 verses 15 to 16, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduan, ano ang mga ito? Ang masamang hilig ng laman, lust of the flesh. Ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, lust of the eye. At ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Kaya kung paano ka mag-isip, ay yan din ang lalabas sa iyong bibig, and later on, yan din ang iyong ginagawa. Isa pa mga kapatid, paano tayo mag-isip pagdating sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Sabi ng Panginoong Yesus in John chapter 13 verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang tanda ng tunay na isang alagad ay ano po? Kung may pag-ibig sa kapwa, katulad ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, gusto ko na magkaroon ito ng matinding impact sa atin. Ano po? Hindi lang yung papakinggan natin na magkaroon tayo ng pag-ibig katulad kay Kristo. Gusto kong magkaroon ito ng matinding impact sa atin mga kapatid. Kung taglay natin ang pag-ibig ni Kristo, ay ayaw nating gumawa ng ikakasakit o ikakasama ng ating pamilya, ng ating kaibigan, at ng ating kapwa. Kasi ang pag-ibig ni Kristo ay pure, hindi makasarili, at hindi mahalay. Okay, number 3, dito sa ating minor adjustments na dapat nating tignan. Number 3, in our commitments. Pagdating sa ating mga pangako. Kumusta kaya tayo pagdating sa ating mga pangako, mga kapatid, or commitments? Kung tayo ay nagnanais na maging alagad ng Panginoong Yesus o ginagamit ka na niya sa kanyang gawain, ay kailangan natin ng adjustments pagdating sa ating mga commitments. May commitment ka ba tulad sa pag-meditate ng kanyang mga salita? In prayer? In attending fellowships? Sa pagbibigay at sa paglilingkod? Kailangan nating mag-adjust ng oras at efforts para dito. Amen? Mukhang seryoso na naman kayo mga kapatid. Relax. Minor adjustments. Amen? Tingnan din natin yung mga pangako natin sa tao. Kasi baka pangako tayo ng pangako, tapos napapako lang naman pala. Ano po? Puro paasa lang pala. Dapat
Yung salita na naman nila, paasa. Ano po? Dapat maging honest tayo mga kapatid. You know, huwag puro pangako na hindi naman gagawin. Amen? Okay. Number 4, dito sa ating maliliit na pagsasaayos or adjustments or minor adjustments na dapat nating tignan sa ating buhay. Number 4, in our belief. Sa ating paniniwala. Marami nakangiti sa word na paasa. Either inaasa ka or ikaw ang nagpaasa. Or pwedeng dalawa. No? Okay, yung number 4, in our belief. Okay, sa ating paniniwala. Yan tuloy yung makabugpong na paasa na yun, no? Maalala ko tuloy yung pinangako niya yung ano sa isang tao, tapos yung same na bagay do pinangako niya rin sa isa. Pagkatin na lang sila. Okay, number 4 na minor adjustments na dapat nating tignan sa ating buhay. Number 4, in our belief, sa ating paniniwala. Amen. Baka naman until now ay naniniwala ka pa rin sa mga pamahiin or superstitious beliefs kahit na Kristiyano ka na. Alam nyo na siguro yung mga halimbawa niya. Alam po, kung ikaw ay Kristiyano na, ay dapat iwanan mo na ang mga ganyang paniniwala. Amen. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Sabi dito, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o enkantador, o manggagaway, o enkantador ng mga ahas, o nagkikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Maliwanag mga kapatid, that is abomination to God. Karumal-dumal o kasuklam-suklam sa Diyos, kabilang ang mga paniniwala sa pamahiin. Okay, number 5, dito sa ating minor adjustments na dapat nating tignan sa ating buhay. Number 5, in our actions. Sa ating mga aksyon, gawa o kilos. Kung ikaw ay nagnanais na maging alagad ng Diyos, o kung ikaw ay lingkod na ng Diyos, ay dapat magkaroon ng adjustment sa pagkikitungo sa tao. Amen. Amen? Dapat mas mahaba na yung pasensya mo kaysa sa iba. Praise the Lord. Praise God. Ouch. Dapat mas malawak na ang pangunawa at pag-intindi mo. Amen. Mapagpakumbaba, not selfish, not jealous, mapagpatawad, may kontrol ang dila, may kontrol ang bibig, mas mapanalanginin na at mas masigasig na sa Panginoon. Ito mga kapatid, baka naman ang gusto mo kahit na Kristiyano ka na, ay sila pa rin ang palaging mag-a-adjust para sa iyo sa pag-uugali. Amen? Praise God. Balik tayo sa ating scripture in Luke chapter 9, verse 23. It says, English ko babasahin pala. Then he said to them all, marami nang wala sa next week. Wala ako sa next week. Pwede yun na ako. Nagkabaya ko sa sayo nito? I rebuke in Jesus' name. Okay, ulitin ko basahin yung Luke 9:23. It says, then he said to them all, if anyone to become my followers, let them deny themselves,
and take up their cross daily and follow me. Sino ang sinusunod ng isang gustong maging alagad ng Diyos? Amen. Ang Panginoong Heso Kristo. Ano po? The Lord Jesus Christ. Ang sunod na tanong, naniniwala ka ba na isa kang alagad ng Panginoon? Amen. Praise God. If yes, o baka yung iba, hindi pa niya alam, tandaan ito mga kapatid. Hindi lamang nagtatapos sa pagnanais na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Inulit ko, hindi lamang nagtatapos sa pagnanais na sumunod sa ating Panginoon, kundi may mga dapat gawing mga pagsasaayos or adjustments. Oo, andun na yung desire mo na sumunod o meron ka ng pagnanais na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi lang doon nagtatapos. Kasi may mga pagsasaayos or adjustments na gagawin bilang mga alagad niya. Amen? At narinig natin kanina yung 5 minor adjustments o mga maliliit na pagsasaayos na dapat nating tignan. Hindi lang tignan, dapat isagawa sa ating buhay. Gaya ng sabi ko kanina ulit, kung hindi natin kayang mag-adjust sa maliliit na pagsasaayos, ay lalo na sa higit na mahalagang mga pagsasaayos or major adjustments. Praise God. Balik ulit tayo sa ating main text sa Luke chapter 9 verse 93. Sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Magbigay ako ng isa na dapat isaayos or one major adjustment sa ating buhay bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Ano kaya yun mga kapatid? Okay, ano kaya yun yung one major adjustment na dapat nating gawin bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo? Ito lang yun mga kapatid. Absolute surrender. O ganap na pagsuko. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang nagnanais na maging alagad niya ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Ang tanong, paano pagtatakwil sa ating sarili or how to deny ourselves? Ito ay pagsuko ng ating buhay o ng ating lumang buhay ng buong buo sa Diyos. Amen? Amen. We still value ourselves, pero hindi na ang ating sarili ang sentro ng ating buhay, kundi ang Panginoong Hesus na. Amen. Kung gusto nating maging sentro talaga ang Panginoong Hesus sa ating buhay, ay isuko o isurrender mo na ang mga masasamang gawi o ang dating pamumuhay mo at hindi nakakalugod sa Diyos. Amen. Dahil kung hindi mo yan isusuko mga kapatid, ay ikaw pa rin ang sentro ng iyong buhay. At nangangahulugan na ikaw ay hindi niya alagad. Kabilang dyan na isuko natin sa Diyos, una ang ating mga pansariling kaparaanan or our own ways. Kundi His ways na o ang kaparaanan na ng Diyos ang sinusunod natin. Pangalawa na dapat nating isuko sa Diyos ay ang ating mga pansariling kalooban or our own will. But His will o ang kalooban na niya ang susundin natin. Pangatlo na dapat nating isuko sa Diyos ay ang hidwang o maling paniniwala natin noon. Hindi pwedeng nasa tamang Diyos ka na, pero mali pa rin ang paniniwala at pananampalataya mo. Nais ng Panginoong Yesus na maging Panginoon talaga natin siya sa ating buhay. Kaya nga sinasabi niya, deny yourself. Hindi na tayo ang sentro ng ating buhay, kundi siya na. Ang Panginoong Yesus ba ang sentro ng ating buhay? Amen. Praise the Lord. Ngayon, pagkatapos mong gawin ang kinakailangang mga pagsasaayos, minor and major adjustments, ay magbibigay ng Panginoong Yesus
ng instruction kung ano ang susunod nating gagawin upang sundin siya. Number 1, buong pagtitiwala sa Diyos. Totally dependence to God. In our main text, in Luke chapter 9, verse 24, sabi dito, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Saan ka ba nagtitiwala o nakadepende? May mga tao na nakadepende lang sila sa kanilang abilities, in their own influence and power. Nakadepende sa kanilang talent dahil magagaling silang mag-perform at dahil dyan naging famous sila. Nakadepende sila sa kanilang kaloob or gifts, lalo na kapag pinupuri sila. Akala nila ang galing-galing na nila. Nakadepende sa tao, sa kayamanan, at sa mga importanteng bagay. Alam niyo mga kapatid, ito ay hindi pa rin sapat. It is still not enough if we only trust or depend on this or on people. Kanino tayo dapat buong magtiwala at magdepende sa ating buhay? Amen. Sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya ay mayroon tayong assurance o katiyakan sa ating buhay at sa buhay na darating. Amen. Sabi nga sa Luke chapter 9 verse 25 na binasa natin kanina, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Hindi natin mababayaran ang ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya nga natin kailangan ang Panginoong Hesus dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. We are helpless pagdating sa salvation. Amen? Amen. Nangangailangan tayo ng tagapagligtas at ang tayong tagapagligtas na yon ay sino? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Naka-long sleeve ng black. Praise the Lord. Mga kapatid, kaya ka rin niyang iligtas sa sitwasyon mo ngayon. Basta gawin mo siyang sentro ng iyong buhay. Amen? Marami kasing tao na akala nila okay sila. Akala nila okay ang ginagawa nila. Pero hindi pala sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan mong maalis sa ganyang sitwasyon kung nais mo talagang maglingkod sa Diyos ng totoo. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 16 verse 13, walang lingkod na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at mamumuhi siya sa isa. Mga kapatid, kailangan magtiwala tayo sa Diyos lamang at wala ng iba. Nais ng Diyos na siya lamang ang ating sasambahin at kikilalaning tunay na Diyos. Sa Diyos lamang tayo aasa sa lahat-lahat ng ating buhay. Kaya nga, totally dependence to God. Number 2, bilang pangalawang instructions ng Panginoong Hesus upang sundin natin siya, number 2 is waiting on Him daily. Praise the Lord. Naghihintay sa Kanya araw-araw. Sa Luke chapter 9 verse 23 ulit, sabi doon, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa Kanya. Ang sinasabi dyan ay araw-araw ang pagpasan ng krus, hindi lang minsan din tapos na. Sa makatuwid, ang sinasabi ng Panginoong Hesus na pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin ay nangangahulugan ng pagsunod sa Kanya maging hanggang kamatayan. Nakahanda ba tayong magtiis ng hirap alang-alang
sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Magbigay ako ng halimbawa sa Luke chapter 9, verses 57 to 62. It says, "As they were walking along the road, a man said to him, 'I will follow you wherever you go.' Jesus replied, 'Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.' He said to another man, 'Follow me.' Then he replied, 'Lord, first let me go and bury my father.' Jesus said to him, 'Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God.' Still another said, pangatlong tao na to, 'I will follow you. I will follow you, Lord. But first let me go back and say goodbye to my family.' Jesus replied, 'No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.'" Makikita natin dito mga kapatid na may tatlong tao ang tila nakahandang sumunod sa Panginoong Hesus. Andun na yung desire at pagnanais nila na sumunod sa Panginoon. Sabi nga nila, "I will follow you, Lord." Nang subukin ng Panginoon ang kanilang katapatan, lumabas na sila'y buwat at hindi totoo. Kaya nabigo sila na tukuyin ang halaga ng pagsunod kay Kristo o ang magpasan ng krus. Wala ni isa man sa kanila ang handang magpasan ng kanilang krus at isuko ang sariling kapakanan o pamumuhay. May kanya-kanya silang rason, di ba? May kanya-kanya silang dahilan ng sinabi ng Panginoon sa kanila na sundin nila siya. Sa ganitong kadahilanan, hinayaan na lamang sila ng Panginoong Hesus. Ngayon, hindi pwedeng tayo ay naghihintay sa Panginoon, pero wala tayong ginagawa. Kaya habang tayo ay naghihintay, anong dapat natin gawin? Habang tayo naghihintay sa Kanya, gugulin natin ang ating buhay sa paglilingkod. At tuparin ang Kanyang Great Commission. Doon sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Sa ating paghihintay ay katiyakan na tayo ay tutugon sa Kanyang timing o sa Kanyang tiyempo. Ibig sabihin tayo ay nakaredy o laging handa kung siya man ay magbabalik sa anumang oras. Amen? Nakahanda ba tayo mga kapatid? Di ba mas masarap na pag bumalik ang ating Panginoong Hesus, madatnan niya tayong naglilingkod sa Kanya. Amen. Praise the Lord! Ano po, hindi niya tayo madadatnan na kung saan-saan. Amen? Praise God! Diba, pag dumating ka ng Panginoong Hesus, diba, nag-present worship tayo, nakahanda na. Praise God! Kaya mga kapatid, dapat araw-araw ay nakaredy tayo. Anytime na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating paghihintay sa Kanya ay dapat huwag mapagod. Huwag madismaya, huwag mainip. Dapat excited at nakahanda ang sarili. Sino dito ang handa na humarap sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Di ba? Ganyan ang alagad ng Panginoon. Hindi nahihiya. Sa ating pagtatapos mga kapatid, ngayon kung gusto mong maging alagad ng Panginoong Hesus, or gusto mo pa rin bang maging alagad ng Panginoon? Amen. Kung oo, ay nangangailangan ng mga adjustments sa ating mga relasyon, ano ba? Thoughts, or pag-iisip, pangako, or commitments, paniniwala, at action. Yan yung mga maliliit or minor adjustments lamang. Kung naisagawa mo na ang mga ito, ay nakahanda ka na para sa isang major adjustment at ito ay ang ganap o buong pagsuko ng buhay sa Diyos. Amen. Ano po? Kung isusuko natin yung buhay natin sa Diyos, huwag kalahati. Ano po mga kapatid?
dapat buong buo. Kung dati, paborito natin yung kanta na sana ngayon yung puso natin sa Lord na lang. Amen? Ngayon, kapag naisuko mo na ang iyong buhay sa Diyos, ay patuloy mo nang naisasagawa ang mga instructions ng Panginoong Hesus tulad ng buong pagtitiwala at paghihintay sa Kanyang araw-araw. Amen. Amen? Pagdating sa Word of God, dapat marunong tayong mag-adjust. Okay? Tandaan natin ito mga kapatid. Amen. Pagdating sa Word of God, dapat marunong tayong mag-adjust. Anong ibig sabihin? Marunong tayong sumunod dito. Ano po? Hindi yung Word of God ang mag-a-adjust para sa atin. Kasi twisting the Word of God na yun. The Word of God is our standard of living and truth. Mga kapatid, ito ang aking huling tayo sa inyo dito sa church. Diba ba? Ha? Yes. And ang susunod, Inunahan naman eh. okay, ito po ang aking huling tayo sa inyo ngayon. Sa buwan na ito. Ano po? Kasi ang susunod is our second year anniversary at sa estirahan natin gaganapin. Ano po? And ang kasunod nun, bakasyon po na sa October 6. Ang balik po is December 2. Ano po, God willing, magkakasama, magkita-kita ulit tayo mga kapatid. Ano po? Mga kapatid. Okay? Sa walang church, sa walang sad. May sad. Meron magsasad sa'yo. Relax mo na ha? Relax mo. Okay. Let me explain. Inunahan nyo yan. Unahan nyo naman eh. Ganito mga kapatid. Ang huling masasabi ko sa inyo mga kapatid is, ano man yung aking pagkukulang bilang inyong pastor, ay forgive me. Kung ano man yung aking pagkukulang, forgive me. And kung ano man yung suporta ninyo sa akin bilang inyong pastor, ay ibigay nyo rin ang suporta na ito kay Kuya Glenn. Isang makakasiwa sa inyo mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. And Nabasa ko lang. tandaan natin mga kapatid, huwag tayong mag-a-adjust sa mali. Amen. Amen? Doon tayo sa tama mag-a-adjust. Amen. Amen? Amen. At nais kong magsitay tayo lahat mga kapatid. At atin po ipanalangin si Kuya Glenn. Amen. Bilang kasi siya po yung yung makakasiwa sa inyo mga kapatid. Okay? Praise God. Ano? So, let us pray, Kuya Glenn. Ano po? Gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, kung ano man yung suporta ninyo sa akin, ibigay nyo or doblehin nyo pa kay Kuya Glenn. Amen? Amen. Kasi siya po yung makakasiwa sa inyo. Amen? Okay, so let us pray. Pag-pray natin si Kuya Glenn. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito Yes. na niremind mo na naman kami, Panginoong Diyos, na bilang mga alagad mo, bilang naglilingkod sa iyo, ay magkaroon kami ng adjustment, Panginoon. Ito man ay minor adjustment sa aming buhay at lalong-lalo na ang major adjustment sa aming buhay. At sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, nilapit ko po ang kapatid na ito, si Brother Glenn, Panginoong Diyos. Gamitin mo po siya, Panginoon, mightily. Yes, Lord. With your power, Panginoon, with your authority, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Gamitin mo po siya, Panginoon, na mga siwa sa iyong church. Yes, Lord. Sa JCL family, Panginoon Yes, Diyos. Lord. And gabayan mo po siya, Panginoon. Give him wisdom. Yes. Give him provisions, Panginoon Diyos. Amen. Lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon Diyos. I-provide mo po sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang katapatan
ang courage, Panginoong Diyos, at ang lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos, upang mapangasiwaan niya ng gusto ang kawan na ito, Panginoong Diyos. Sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, I give my authority to Brother Glenn, Panginoong Diyos, and of course, your full authority, Panginoong Diyos, to Brother Glenn, na manguna, Panginoong Diyos, makasiwa sa iglesyang ito, Panginoong Diyos. At sa mga sandali ito, Panginoong Diyos, ibuhin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, na maging supportive po, Panginoon, sa aming leader na ito, Panginoon, si Brother Glenn. Ganun din po, Panginoong Diyos, sa mga kasama niya, katuwang niya ng mga other elders, Panginoong Diyos. Gamitin mo rin po sila, Panginoong Diyos. Nawa magkaroon po ng kapayapaan, ng pag-iisa, lalong-lalo na aangpaw ang pag-ibig sa iglesyang ito, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Hindi namin ito kaya, hindi namin ito magagawa kung kami-kami lang, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga sandaling ito. Salamat, Panginoon Diyos, lahat ng ito, Panginoon. Hindi na dalangin namin sa iyong buktong na anak namin, Panginoon, at tanging tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya pala, adjustment natin yun. At ito ay binabalik sa ating wapong presider. May purpose pala yun. Praise God. Pagsisingkin. Marari. Wala na mo. Praise God. Pray ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang dinanay sa amin pa sa bakasyon mo ay magkatawad ka na mabungang bakasyon. At mag-enjoy ka kasama yung pamilya. At sa pagbabalik, na rin itong kami, nag-aantay. Ha? Sa loob din. Tapos, hindi ko din sa aming kapwa, mga elders dito, na sama-sama tayo na Amen. lalo-lalo na sa ating mga kapatid dito, na bago din. Si Erwin, si Mayarin din. Lahat-lahat po tayo magtulungan. Amen. Praise God. Amen. Amen. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa Diyos. Victorious na gawain. Amen. Praise God. Amen. So, God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To
din tayo nakatayo mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Let us raise up our hands and receive the grace and blessings of our God. Panginoong Diyos, salamat po muli